Sabi pa niya sa akin nung nakuha niya yun, ako ang laki tita, sabi niya, no. Naku. Kaya sana, gusto ko na magsalita si Edo. Kung may respeto pa siya sa akin, Ay, hindi mo gasolina. ito, sabihin lang niya ang totoo, na siya ay humingi sa akin. Hindi ko ang kinin niyang sasakyan. May sasakyan. Kasi baka siguro. Hello guys, what's up once again? Sa muli ang sawerang pobre. So guys, ito na naman tayo, no? So, nakakalungkot. So, sa totoo lang guys, nalulungkot talaga ako ngayon kasi tungkol kay Edo, no? So, alam naman natin na si Edo para sa akin is naging mabuting, naging mabuting charity vlogger, no? So, si Edo ay tahimik. Masasabi ko na hello guys, what's up once again? Sa muli ang sawerang pobre. So, ngayon tayo makikisawsaw sa usaping Edo, no? So, ako'y medyo nalulungkot lang talaga sa issue na to, na parang bakit ayaw nilang tigilan si Edo. So, ano ba yung gusto nilang palabasin or ipamukha kay Edo? So, kanino to nag-umpisa? Kanino nag-umpisa ang gulo na to? Dahil dito sa tinuturing nilang prinsesa na ayaw mainitan, prinsesa na hindi dapat madapuan ng lamok, no? So, yan, yung prinsesa na yan. So, ito na nga guys. So, nakakalungkot lang isipin kasi nung mga panahon na yon na kailangan nila ng tulong, wala kang marinig na reklamo, wala kang marinig na pagtatanggi, kundi puro pasasalamat, masaya, na-appreciate, pinupuri, mabait, malaking naitulong kay Beyonce. Yun ang naririnig natin ng mga panahon na yun, di ba? So, ngayon, masyado nilang ginugulo si Edo. Ano bang gusto nilang mangyari? Gusto nilang pabagsakin yung tao. Yung gusto talaga siguro nila makita yung dapang-dapa, yung tao na hindi natin alam kung anong klaseng pagkakasala ang sa tingin nila ay na parang isang kriminal si Edo, no? So, yun na nga, malaking usapin itong yung sa car. Yung sa car na yan, noon naririnig ko na talaga yan, no? So, kumbaga, nung mga panahon na yun, hindi yan naging issue. Wala yan. So, yung mga nag-i-sponsor, masaya sila na nagpapaabot ng tulong, masaya sila na nagbibigay ng tulong kasi maayos pa mga sitwasyon. So, sino ang nag-umpisa ng gulo? Bakit nagkagulo-gulo ngayon? Bakit maraming nasira ang pori? Mga kasiraan. Yung mga kasiraan na wala naman talaga tayong kasiguraduhan kung totoo yung binibintang kay Edo. Nakapagtataka na nung mga panahon na yun, ginagawa na pala pero walang reklamo. Kasi bakit? Hindi pa sila yumayaman. Kailangan pa nila ng pera, kailangan pa nila ng tulong, kaya okay lang ng okay, na kung tutuusin, pwede naman tumanggi, pwede naman sabihin ayoko na, pwede naman sabihin na naaabuso, diba? Kasi nga diba, ang tumatak sa utak ko na binibintang nila kay Edo na ginawa kay Beyonce, na naging salbahe si Edo kay Beyonce, yung dinala sa madilim, yung ganito na nabasa ko nga sa ganitong comment na ito yung ginawa ni Edo kay Beyonce, na samantalang kadami nating eksena na nakikita na okay naman silang dalawa, diba? Na dati kamping-kampi naman si Beyonce kay Edo, pinapakita naman niya na mahal niya si Edo, mahalaga sa kanya si Edo. So suddenly ganito yung nangyari. At masaklap nga doon, syempre pagkatao na rin ni Edo ang nasisira, pagkalalaki na rin niya ang nasisira nang dahil lang sa mga ganitong istorya na wala naman tayong kasiguraduhan kung totoo yung binibintang kay Edo, na parang sa tingin ba natin na gusto nilang palabasin na napakasama ni Edo, na wala talaga si Edong nagawang mabuti, walang na-contribute sa buhay ni Beyonce. Diba dyan lang naman niya nagsimula sa issue ni Beyonce, na kaya naman niya magsalita,
may bibig naman siya, kaya naman niya magreklamo. So bakit parang nung mga panahon na yun wala siyang lakas ng loob? Kasi bakit? Wala bang nagpapalakas ng loob niya? Hindi pa niya kaya lumaban? Kasi wala pa. So ngayon, na may mga nagsusulsul na sa likod, mayroon ng kakayanan, marami ng pera, kaya kayang-kaya niya na gumawa ng kwento para sirain ang buhay ni Edo. Okay, so napanood ko, marami akong napapanood no, na tungkol dyan sa sasakyan na yan ni Edo, na si Edo parang lumalabas na wala ng utang na loob, pagkatapos tumanggap ng tulong parang binaliwala na. Sus, napaka-imposible naman. Grabe naman kayong mag-underestimate kay Edo. Parang grabe nyo naman palabasin na gano'n talaga si Edo kasama. Na parang gano'n talaga yung katauhan niya masasama. Tapos mga sasabihin nyo pa, yung mga kalingap mukhang pera. Sus, alam nyo, kayo din ang may kasalanan. Kasi bakit? Noong mga panahon na yun, na masaya kayo, kayo din ang nag-i-spoiled. Kayo din ang offer ng offer. Kayo din ang parang feeling nyo walang limitasyon ang pagsuporta nyo. Tapos ngayon sa huli, ganun ang ipapalabas nyo. After nyo tulungan, sisirain nyo lang din. Okay, sabihin na natin na may katotohanan na nagbanggit si Edo. Sabihin na natin na nagbanggit si Edo na humingi, kusang nag-message, tulungan sa sasakyan. Ang tanong, bakit pumayag? Bakit pumayag na magbigay? Siyang may hawak ng pera niya, siyang may kontrol ng pera niya, pwede naman niyang tanggihan, pwede namang hindi magbigay. Pero ang tanong, bakit nagbigay? Tapos ngayon, papalabasin na masama si Edo, tumulong, isusumbat. Panunumbat yan. Kasi kung alam mo sa puso mo na ang pinapalabas mo, tumulong ka. Wala kang ibang hangad, tumulong ka. Nakatulong ka na. Tapos na yun. Kalimutan na. Total wala nang magagawa. Ano pa ba? Yung mga panahon na yun, nagpapasalamat naman si Edo nung mga panahon na yun na hindi pa nagkagulo-gulo. Nagpapasalamat si Edo, hindi in-ignore. So bakit ngayon mukha pinipilit nyo palabasin na parang baliwala na kay Edo yung mga natanggap na tulong? Ano ba ang gusto ninyong palabasin? Ano ba ang gusto ninyong ipamukha? Wala naman nagdi-deny sa tulong. Ni minsan di naman si Edo nagdi-deny na wala naman na walang tumulong. Diba? Sabihin pa natin na humingi, nagdirekta humingi. O anong masama doon? Siyempre yung tao umaasa naman na mabait kayo. Kaya kayong lapitan. Kaya lumapit siguro siya. Pero kanino kasalanan? Oo, nagpapasalamat naman. Hindi naman tinatanggi ang tulong. Hindi naman binabaliwala yung tulong. Nagpapasalamat naman yung tao. Pero ang tanong, ano ang gusto ninyong palabasin? Na parang gusto nyo talaga ipamukha na ganun kasama si Edo. Tumulong na kayo. Andoon na yun. Nangyari na yun. Ano ba? Ano ba ang dapat gawin? Ano bang gusto ninyong palabasin? Bakit nyo pinagpipilitan na ganun kasama ang mga kalingap? Ganun kasama si Edo? Bakit? Kung may mga naririnig man kayo na nagiging masama kayo, hindi naman yung direkta galing sa bibig ni Edo. Diba? Paano nyo masisisi yung mga sumusuporta? Paano nyo masisisi yung mga viewers na sila ang mga nagsasalita ng mga laban sa inyo, against sa inyo? Ang masaklap doon, kung mismo sinabi ni Edo na masama yung nag-sponsors. Parang wala naman akong narinig. Diba? Siyempre sa Edo, kahit pa paano, poprotektahan naman niya yung pagkatao niya, yung dignidad niya. Pero ang tanong, bakit ba pinagpipilitan niyo yung mga tulong-tulong na yan? Kaya nga tulong, kayang tumulong. So anong gusto palabasin? Bakit pinagpipilitan na gusto ipamukha na masama sa Edo? So ano ngayon? Tulong niyo na yan, tapos na yan. Ang gusto mismo sabihin ni Edo na lumapit siya, humingi siya ng tulong, nananahimik. Buti nga nanahimik na lang yung tao kahit nasasaktan, nananahimik na lang. Ano pa? Nakilala na kayang tumulong, kayo ang nagbigay. Alam na yan ang buong mundo na tumulong ka, nag-sponsor ka dyan sa sakyan na yan, nagbigay ka. Ano pa?
Anong gusto palabasin? Bakit ba mukha masyado yung pinapamukha na napakasamang tao ni Edo? Sa tingin ko hindi naman siya ganun kasama. Nakatulong naman siya, marami naman siyang nai-contribute. So pare-parehas lang naman, di ba? Oh, ang dami rin naman ni Edo na itulong. Bakit? Paano nakilala si Biancy ng lubusan? Dahil din naman kay Edo di ba? Hindi lang si Biancy nakatulong kay Edo. Pare-parehas may ambag. Pare-parehas nagtulungan ng mga panahon na yun. Kaya wag niyo naman masyado idiin si Edo na parang ang sama-sama ng pagkatao ni Edo. At kung ano-ano yung pinapalabas ninyo na mga mukhang pera sila. Sino bang mukhang pera? Bakit si Biancy hindi ninyo napapansin? Live ng live. Palipad kayo ng palipad. Ano ba sa tingin nyo yung ganong klaseng style? Palipad kayo ng palipad, bigay kayo ng bigay ng pera. Ano ba? Ano ba ang pinagkakaiba? Ano ba ang pinagkakaiba? Diyan sa binibintang ninyo kay Edo, pare-parehas lang naman. Isubukan nyo na huwag magbigay sa kahit sino sa kanila. Bakit hindi niya itigil ang mga pagbibigay kung hindi naman talaga nasa puso ninyo? Hindi yung pagkatapos ninyong tulungan, may mga problema lang, katakot-takot na panunumbat. At least tumulong kayo. Alam na ng Diyos at puso nyo yun na nagbigay kayo. So anong issue? Tapos ang issue. Huwag yung masyadong dudurugin nyo talagang pagkatao na Edo, dudurugin nyo talagang pagkatao ng Kalingap. Nang dahil lang kay Biancy. Ngayon nga, ang pagbigay ninyo kay Biancy tuloy-tuloy, hindi kayo nanghihinayang sa pera. Diba? So, anong nakakapanghinayang doon? Tumutulong naman kayo. Yun ang gusto ninyong palabasin. Tulong, tulong, tulong. Puro pagtulong. Tapos, huling manunumbat. Itapos na yun eh. Ano bang gustong palabasin? Huwag nyo naman masyado durugin ang pagkatao ni Edo. Huwag nyo naman masyadong idiin na masyado siyang masamang tao. Dahil kahit papaano, malaki din naman na i-contribute niya kay Biancy. Nakilala ninyo si Biancy dahil sa love team na yan. Nagagalit pa nga kayo noon kung wala kayong napapanood na video nila. Nagagalit pa nga kayo noon kung nagkakaroon ng problema yung dalawa eh. Pinag-aayos nyo pa, pinagpipilitan nyo pa nga na mapanood nyo sila. Tapos ngayon, ganun nyo na balahorain ang pagkatao ni Edo. Ganun na ba kasama si Edo? Ano naman ang masama? Kung totoo may katotohanan na humingi si Edo tulong doon sa sasakyan, anong masama doon? Willing naman kayo tumulong. Nagbigay kayo ng tulong. Hindi naman kayo ni Puneresa, hindi naman kayo tinakot. O nagparinig lang naman, naglambing lang naman. Nagbigay kayo, edi kayo ang blessed. Kasi nagtulong kayo, nagbigay kayo. Kaso nga lang, mga pagtulong ninyo, masyadong mga paimportante. Mga pagtulong na dapat maging sikat kasi tumulong. Kung ang pagtulong niya talaga is totoong pagtulong, tapos na yan. Ang importante nakatulong kayo. Ang importante, masarap sa pakiramdam ninyo na may natulungan kayong tao. Tumulong nga kayo. Tapos ganito nyo man baloharo, ganito nyo naman saktan yung damdamin ng tinulungan nyo. Anong silbi nun? Diba walang katigil-tigil yung issue na yan sa pagtulong-pagtulong. Wala namang pumilit sa inyo, wala namang nanakot sa inyo na kung hindi kayo magbigay. Diba? Kusa nyo yan. Kahit pa nagparinig ang isang tao kung ayaw nyo magbigay, wala naman mamimilit sa inyo. Di naman kayo kilala, di naman kayo magiging masama. Willing naman kayo magbigay, kayo yung tao hindi nahiya, magparinig, maglambing, natulungan sa sasakyan. O, hindi nyo naman, wala naman akong narinig na issue na pinalabas na utang, yun ay tulong, tulong. Ano bang problema? Kasalanan nyo yun, nagbigay kayo, naging mapagkunwari kayo, na tumutulong talaga kayo. Tapos sa huli, panunumbat, ang dami-daming masasabi, anong sabi ng pagtulong nyo? Anong klaseng tulong yun? Nakitang tao. Tapos na yun nakatulong na, masarap na yun sa puso mo kasi nakatulong ka na kay Edo. Nabigyan mo ng sasakyan, natulungan mo sa sasakyan, naambagan mo sa sasakyan. Masaya ka na doon, at least may tao kang napasaya. Yung mga panahon na yun, grabe naman kayo magbitaw ng pera, wala kayong control sa mga sarili nyo. Kasi masaya kayo sa dalawa. So, sino bang nag-umpisa ng gulo? Si Edo bang nag-umpisa ng gulo? Kung bakit ngayon nagkagulo-gulo? Diba si Biancy ang nag-umpisa ng gulo? Huwag kayong masyadong biased. Kasi noong mga panahon na yun, parehas nyo yan sinuportahan si Edo. Minahal nyo yan. Tapos ngayon, gumawa lang ng eksena yung isa.
Masyado niya nang dudurugin ng pagkatao ni Edo. Masyado niyang dudurugin ng pagkatao ng mga kalingap na mga mukhang pera. Kayo din naman may kasalanan yan kasi kayo ang may hawak ng pera nyo, kayo ang may control. Kahit na humingi pa sila kung ayaw nyo magbigay, mas mabuti pang hindi na lang kayo tumutulong. Huwag nyo na lang palabasin na talagang pagtulong ang intention ninyo kasi sa huli, panunumbat. Isusumbat nyo lang din naman. Useless. Kaya nakakairita na masyado yung dinudurog sa Edo. O ngayon, hindi niyo pinanghinayangan na hanggang ngayon tinutulungan nyo si Beyonce. Abot kayo ng paabot. So, anong pinagkaiba nun? At least nga, ang mga kalingap, kung nag-aabot kayo kahit papaano, na itutulong nila yun doon sa mga mahirap. Ngayon na tinutulungan nyo, individual, pamilya, pinapakain nyo. Ang isang pamilya na hindi nyo kaano-ano. Tapos hindi yun sa inyo issue. Kasi bakit? Ginagawa nyo yan para durugin ang kalingap. Kaya huwag kayong masyadong mapagkunwari na puro tulong-tulong ang maririnig. Puro pagtulong, wala kami ibang intensyon, tumulong lang. Tapos sa huli, isusumbat lang din naman. Anong klaseng tulong? Huwag na kayong tumulong. Yung pera nyo, pahalagahan nyo na lang. Kasi useless. Tutulong-tulong kayo, tapos sa huli, dudurugin nyo yung pagkatao. Sisirain nyo yung dignidad. Sa akin palagay, kahit pa humingi sa akin kung ayaw ko magbigay, di ako magbibigay. Useless. Nagbigay kasi tulong. Tulong nga, isusumbat sa huli. Anong tulong doon? Kung tumulong ka, tumulong. May balik man sa'yo or wala, at least tumulong ka. Dahil yun ang totoong pagtulong. Hindi yun napipilitan ka lang. Magawaan ka lang ng mali. Puputok na yung dibdib mo kasi pang hinayangan mo yung tulong mo. Kasalanan mo yun. Diba? Kaya ngayon, listen, learn. Pero wala naman kayong tigil sa pagtulong. Tapos, isusumbat nyo na naman. Nakakasigurado ba kayo na mga tinutulungan nyo ngayon is talagang mabubuti? Hindi kayo magkakaproblema sa huli? Kaya ang totoong pagtulong walang panunumbat. Ano man ang nangyari sa tinulong nyo, tapos na yun. Ang importante, nagbigay kayo. Labas na kayo dun. Kung ano man ang gawin nila sa pera, tinulong nyo lang yun. Ang gusto nyo lang makatulong, masarap sa pakiramdam. Opinion ko lang, si Beyonce ang nagmula ng kaguluhan. Sila yung naging maarte, naging mayabang. Diba? Tapos ang dami-dami nang nadadamay. Kung sino na yung nadadamay. Bakit hindi pa nyo yan tapusin? Total, pagtulong lang naman ang mga naging intention nyo. Di tapos nakatulong na kayo, di magpakasaya. Dapat masaya na kayo kasi nakatulong kayo. Diba? Huwag niyong dudurugin nyo yung pagkatao. Ipagpipilitan nyo pa talaga, pinamagkaladkaran nyo pa na kung ano yung gusto nyo palabasin. Ano bang gusto ninyo mangyari? Tulong is tulong. Yun lang yun. Tapos,